pamilya sila. Okay? So, under the phylum Sarcomastigophora, we have Sarcodina and Mastigophora. Dinivide po into two yung phylum Sarcomastigophora into subphylum Sarcodina and subphylum Mastigophora. Pag Sarcodina, mga amoeba po yan, basta may nakita kayong mga, basta may nakita kayong mga amoeba sa pangalan, mga Sarcodina po yan. Okay? Then Mastigophora, mga flagellates, mga may flagella. So it can be atrial or hemoflagellates. Pag atrial, ito yung mga nasa intestine or reproductive organ. Hemoflagellates, nasa blood or tissue nakikitang mga flagellated parasites. Then yung Ciliophora, nag-iisang Balantidium coli, Apicomplexia, and Microspora. So the protozoan class, no? So from the word proto, meaning first, then zoa, animals. They are the first animals, no? And they are also member of the eukaryotic protists. Yun ang kingdom Protista. Okay? So, even though single cellular organism sila class, they can perform the reproduction or multiplication. They can digest cells or tissues, no? They can excrete enzymes for attachment or as a virulence factor. So, marami pa rin silang kakayahan kahit single cellular organism sila. So, they have also nucleus, cytoplasm, mga locomotor parts like pseudopods, flagella, or cilia. Yan yung identification nila or paano sila nakaklasify. They also have the cytosome for cell mouth. Then, mga glycogen proteins. Yan. So, ang didiscuss natin ngayon po ay Sarcodina and Ciliophora. So, we have two types of Sarcodina class. Sarcodina, yung mga may amoeba sa pangalan. Pa-type number 7 nga po ako sa chat box kung may kausap pa ako sa klaseng to. Okay, so Sarcodina, okay, ang important genus po dito sa mga Sarcodina ay ang mga amoeba. Ang amoeba can be a lumen-dwelling, lumen-dwelling, excuse me, or free-living amoeba. They can be lumen-dwelling, nasa lumen or nasa intestine, yun ang habitat nila, or free-living amoeba. So we have the 6 types of non-pathogenic amoeba and 1 pathogenic amoeba. Okay? Nag-iisa lang ang lumen-dwelling natin na pathogenic, which is yung Histolytica. Siya lang po ang pathogenic na lumen-dwelling amoeba. Then yung free-living natin are both pathogenic, yung Acanthamoeba and Naegleria fowleri. Yan ang mga free-living amoeba natin. Again, class, ang nag-iisang lumen-dwelling amoeba ay si Histolytica. Okay? Siya lang po yung nag-iisang pathogenic. The rest po ay commensal or non-pathogenic. Okay, discuss po natin. Okay? So, we have 2 stages commonly encountered in the protozoan. So, ito yung mga cis tsaka tropozoites. So, sa process po para mag-form ang cis, no? Ang tawag po doon ay encystation. From the tropozoid to cis, no? Nasa isang capsule siya or protected siya ng cell wall, ang tawag po doon ay encystation. So nagfo-form siya class ng yung mga amoeba class, nagfo-form ng cis, no? Because they need a protection kapag nasa environment na sila. Lalo na pag hindi yun yung natural environment nila. Kailangan nila ng protection, kaya nagfo-form into cis. Halimbawa, class, merong Entamoeba histolytica yung host.
no? So syempre yung host na yon naturally dumudumi, nag-LBM. Yung parasite pwedeng sumama po sa stool, lalabas siya dun sa host in the form of cyst. Kaya po cyst form siya para protected po yung parasite sa mga environmental factors or disturbances. Yan ang protection niya. Kaya cyst form. Yung process naman na from cyst to trophozoite, ang trophozoite natin, that is the yan yung motile and active stage. Ang process po nun from cyst to trophozoite ay excistation. Lalabas yung mga component ng cyst para mag-form into a trophozoite. Ang trophozoite, that is the motile and active stage. Ito yung gumagalaw, no, nagmo-move, and ito rin yung stage na kumakain ng tissues or ng cell para mag-sustain nila yung life ng parasite. Okay? Excistation. So usually ang trophozoite ay nasa loob ng host, no? Para ma-reach niya yung habitat niya or target organ niya, kailangan niya mag-form into trophozoite. Kasi yung trophozoite may mga locomotor parts, no? Para maka-reach or ma-reach niya yung target organ. Okay, so class 2 general rule po for the amoeba. Again, we have lumen-dwelling and free-living amoeba. Yung mga lumen-dwelling ay Entamoeba coli, Hartmanni, Moshkovsky, Dispar, Gingivalis, Paulecki, Histolytica. So, didiscuss naman natin yung isa-isa. Ang nag-iisa lang po na pathogenic sa amoeba ay si Entamoeba histolytica. So, siya lang yung nagkakos ng amoebiasis. Yung iba class ay tinawag na commensal, no? Dahil kung healthy naman yung status, mataas or malakas ang immune response ng isang individual, yung other amoeba po, other Entamoeba species, hindi nagkakos ng diarrhea or infection. Okay? Ang pathogenic lang, histolytica, the rest ay commensal. Nagiging invasive lang or nagkakaroon lang ng infection yung ibang commensal amoeba kung nagiging immunocompromised or immunosuppressed yung host niya. Okay? So they have pseudopods or false feet. They inhabit mostly the large intestine except for the E. gingivalis. So si E. gingivalis class, from the name Entamoeba gingivalis, galing to or nakikita to sa mouth, specifically sa gums. Sila lang po ang nakikita na lumen-dwelling Entamoeba na hindi nakikita sa intestine, sa gums po. And wala rin silang C-stage, trophozoite lang po ang meron si Entamoeba gingivalis. Okay, pa-like react nga po ako kung nakakasunod. Okay, so amoebiasis is exclusive to Entamoeba histolytica kasi si Entamoeba histolytica lang ang pathogenic. Okay. So for the morphologic forms of Entamoeba histolytica, we have the trophozoite and the cyst stage. So yung cyst stage po ay madami class, no? 3 po yung stage ng cyst ng Entamoeba histolytica. So yung trophozoite, that is the active stage and feeding stage. Ito yung stage na kumakain sila ng red cells. Sorry. Okay, so sorry. So class trophozoite, that is the active stage, and motile, sila yung gumagalaw. And under the microscope din, nakikita natin silang nagmo-move. Active stage, and feeding stage. Kumakain sila ng mga tissues, red cells for their
or that serve as a food, yung mga tissues and red cells na yon. Okay. So class, yung cis stage class, no, we have the pre-cis, the cis, and the metacis. Pag sinabi nating pre-cis class, isa lang yung nucleus po na meron, itong B po, isa lang po ang nucleus na meron yung cis. That is the pre-cis stage. Then yung cis stage po, itong cis, ito yung cis po, oh, dalawa na po yung nucleus niya or 2 nuclei na po ang meron. Then the metacis, 4 nuclei ang meron po. Okay, pre-cis, 1 nucleus, the cis stage, 2 nucleus, metacis, 4. Quadrinucleate. Yan din po yung histolytica. Yan yung na-observe natin under the microscope, yung metacis. That is the infective stage. So kung yung water ay contaminated po ng metacis, no? Tapos nainom yun ng host, no? Yung metacis na yun napupunta sa stomach, no? Magmamature bago siya mapupunta sa stomach. So sa stomach, cis stage pa siya, metacis stage, quadrinucleated cis siya. Pero bago siya mapunta sa small intestine, no, mag-a-undergo siya ng excistation. Kailangan siyang mapunta or maging tropozoid po. Okay? So, tropozoid po siya pag nasa small intestine na po. Para maka-move siya, move around, and ma-infect niya and makakain siya ng mga tissues and red cells. Okay? Ano po ang infective stage ng Entamoeba histolytica? Patay po sa chat box. Infective stage po. Okay, metacis. 4 nucleus or 4 nuclei. Ano naman po ang active stage ng Entamoeba histolytica? Active or the feeding stage. Yan, tropozoid. Kasi meron na silang mga pseudopods, kumbaga may paa na sila para mag-move around and makahanap po ng food. Okay, so ito po ang life cycle ng ating Entamoeba histolytica. So, as the mature cis, no, ay ingested po. So, pupunta yan dito sa stomach. So, since ang stomach po ay may mga gastric juices, mataas po ang pH niyan, kailangan po niyang ma-maintain, no, yung cell wall po nung cis. Kasi yun yung protection niya para sa mga gastric juices. So, napunta yan sa stomach. So, syempre, may mga natural movement ng or natural pathway ng food, no? So, ganun din yung magiging movement po ng mature cis. So, from the stomach, no, magpa-pass through yan, papunta sa small intestine. Okay? So, sa small intestine class, magiging tropozoid po siya. So, tropozoid, that is the active and feeding stage. So, kakain siya ng mga red cells to sustain their life cycle and possible din class, no, na mapunta rin siya sa ibang organ. Kaya tinawag din po siya or possible din siya maging extra-intestinal parasite or amoeba. Kasi pwede siyang mapunta sa liver, sa lungs, or sa brain. Depende sa health status ng individual. Okay, kasi nagwa-wander yan, gumagala yan. Kaya, and may pseudopods nga sila. Pwede silang mapunta sa ibang organ. Then, bago siya lumabas class, no, ng large intestine, no, magfo-form ulit siya ng cis. Magiging cis po ulit siya. Kasi kailangan niya na ng protection kapag nasa environment po siya. So, kailangan ay protected siya ng cell wall. So, magiging dormant stage po siya sa environment. Okay? Until such time kapag nagkaroon ng mga contamination at na-ingest po siya ng panibagong host niya,
magfo-form ulit siya into a trophozoite. So, that's the time magiging active siya at makaka-penetrate po sa iba't iba pang organ nung host niya. That is the life cycle of the Entamoeba histolytica. So, ang infective stage ay metacyst or yung cyst stage, and yun din yung diagnostic stage din po. Nakikita rin natin siya, yung cyst sa microscope as well as yung trophozoite niya. Yan. So, differentiation na ng Entamoeba histolytica to E. coli. So, syempre, pathogenic ang histolytica. Ang E. coli ay non-pathogenic. Okay? So, that's why din class, yung movement po ng Entamoeba histolytica ay progressive dahil kailangan niyang makahanap ng pagkain niya, which is yung RBC. Samantalang yung E. coli, hindi niya kailangan maghanap or maging active, sobrang active, dahil kahit anong debris kakainin niya, except lang kay RBC. Okay? Bacteria, yeast, no? Mga granules, kakainin niya yan. Pwedeng mag-sustain ng life niya. Pero hindi nga siya pathogenic. Okay? And under the microscope, kaya din clean-looking ang Entamoeba histolytica. Ayan. Clean-looking ang Entamoeba histolytica dahil RBC lang naman ang kinakain niya. Unlike kay Entamoeba coli, bacteria, debris, yeast, kakainin po niya. Okay? Then, this is some of the comparison lang po ng Entamoeba histolytica to Entamoeba coli. So, ang Entamoeba histolytica cyst, 4 lang po ang nucleus with a chromatoid bar. Okay? While E. coli, pwede siyang 4, pwedeng 5, pwedeng 6, pwedeng 8. So, mas madami po. And kailangan nyo din i-observe yung mga ingested material. Kung wala pong RBC yan, that is E. coli. Okay? Sometimes kasi under the microscope class, no, hindi totally 8 yung laman. Pwedeng 4 lang yung laman ng nucleus ng Entamoeba coli. Pero kailangan mong i-observe ano yung nasa cytoplasm pa niya. Ano yung mga ingested material. Okay? Pwede kasing 4 siya, pero wala naman siyang RBC. So, ang E. coli can be composed of 4 to 8 nuclei. So, i-observe ninyo kung ano yung mga ingested material niya. Pag walang RBC, E-histolytica yun. Ay, sorry. Rather, Entamoeba coli yun. Pag may RBC, E-histolytica. Ayan. So, tingnan nyo, oh, di ba? Medyo mahirap siyang i-classify. Kaya kailangan din talaga siya ng practice and training. Tsaka, alamin ninyo kung ano yung mga distinguished features or characteristic. Oh, eto, histolytica to, oh. Di mo kita yung 4 na nucleus, pero may chromatid bar. Oh, eto, Entamoeba coli using the iodine stain. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hindi siya 8 nucleus, 6 lang siya. Then ito, histolytica. So, kailangan nyo lang i-retract yung microscope, no? Siyempre, nasa under high power objective na dapat kayo, and retract nyo lang using the fine adjustment. So, practice lang din naman yan. Okay? So, we have the amoebiasis. So, that is the pathogenesis of the Entamoeba histolytica. But sometimes, class, no, kapareho siya ng signs and symptoms ng Bacillary dysentery or yung dahil sa bacteria na amoebiasis or dysentery. So, kapag amoebic, syempre, ang cause nito ay parasite. Pag Bacillary dysentery, can be a Shigella or Salmonella bacteria. Kapag amoebic, parasite. Okay? So, ang onset din nila ay depende po sa cause, no, nung dysentery. Kapag parasite, no, gradual or dahan-dahan or unti-unti yung paglabas ng signs and symptoms. Kasi nga, depende rin yun sa dami ng mai-ingest na
na parasite or cyst. Halimbawa, kung isa lang yung cyst na na-ingest, hindi agad-agad yan, bukas ay meron ng diarrhea. So, hihintayin muna yan na mag-multiply, magparami, at mag-form into trophozoite bago magkaroon ng dysentery or diarrheal infection or signs and symptoms. Okay, so pakitandaan po itong differentiation ng bacillary to amoebic dysentery. Okay, so Charcot-Leyden crystal present po kapag amoebiasis. Absent po kapag bacillary dysentery. Okay? Ayan. Then, bukod class sa amoebiasis, no, pwede ring makita yung infection ng Entamoeba histolytica under the histopathology or biopsy. So, magkukuha lang ng sample ng tissue, pwedeng makita yung ulceration. So, ang tawag po sa ulceration dahil kay Entamoeba histolytica ay yung nakikita or chine-check nila is yung itsura ng flash-shaped ulcer. So, inverted po na flash. Ayan po yung inverted na flash. Okay? So, dahil po yon sa mga enzymes or mga virulence factor. Yan. Caused by galactose, inhibitable adherence lectin or galactin, amoeba ionoform, and cysteine proteinase. So, yung mga enzyme na yan ay nagkakos ng destruction sa tissue, kaya nagkakaroon ng flash-shaped ulceration. Ayan. Okay? And sometimes, class, meron ding mga amoeboma or mga cyst-like or mass-like lesion na akala tumor. No? Pero dahil lang po yun kay Entamoeba histolytica. So, kaya importante din class yung history taking nung patient. Baka kaya nagkaroon lang ng mass-like or mukhang tumor, no? Dahil po kay Entamoeba histolytica. Ito nakita to sa ang tawag nito? Yung camera na pinasok po sa lalamunan, no, papunta sa digestive system or intestine. Or pwede naman pabaliktad from the anus to the intestine. So may makikitang mass-like lesion. Okay? And then yung lesion po na yan or cyst ay may mga parasite. So kaya importante yung history taking. Baka kaya lang may mukhang tumor na itsura dahil pala kay parasite. Okay, that is amoeboma. Mass-like lesion mistakenly for carcinoma or malignant tumor. So, extraintestinal amoebiasis. So, outside the intestine ang mga infection, it can be the liver, pwedeng magkaroon ng amoebic hepatitis or liver abscess, pwedeng sa brain, sa lungs, appendix. Ayan. Yan po yung mga kaya tinawag talaga siyang or na-classify siya as pathogenic dahil kaya niyang invade yung iba pang mga organ. And sometimes, class, kahit may amoeba or Entamoeba histolytica, walang signs and symptoms. They can be a carrier. Pero kahit carrier, class, kailangan pa rin i-treat, no? Para mapatay yung mga trophozoite and cyst nung Entamoeba. Kasi kung hindi nila nagpa-practice ng tamang technique ng food preparation, pwede nilang maipasa yung cyst sa mga kakain nung pinrepare nila na food. Okay? So, mga may asymptomatic, even though pathogenic ang Entamoeba histolytica, they are asymptomatic. Wala pong signs and symptoms. So, laboratory diagnosis is direct fecal smear. Okay? Routine fecalysis. Siyempre, ang gagamitin nating specimen, stool po. Okay?
Okay. So class, 'pag sinabi nating direct fecal smear, kailangan natin ng stool specimen. Tapos sa laboratory, gagawin niyo din 'to sa lab ninyo ng para. 'Pag sinabing direct fecal smear, ang routine, isang NSS, isang iodine. Iodine solution, iodine stain. So sa isang slide, mag-drop po ng NSS dito. Kunwari yan yung drop ng NSS. Isang slide, drop ng iodine. So pag iodine yan, yellowish, brownish to yellowish ang color po. No? Tapos meron ka na yan. Yan yung pinaka-reagent mo. Sa stool, yung stool po na specimen ninyo, kuha kayo ng applicator stick, tapos tusok-tusukin nyo yung different part nung stool para makakuha kayo ng different sample ng bawat part nung stool. Tapos, smear mo lang yan. Okay? Smear lang. Ihalo dun sa NSS. Then, another applicator stick or yung kabilang side, tusok ulit sa stool, then smear ulit. Sa iodine naman. Okay? So, dapat uniformly yung pag-smear para maganda siya under the microscope and hindi buo-buo yung makita ninyo. Manipis lang dapat. So, yan yung i-check ninyo. Check for the trophozoite or cyst. Kapag NSS ang gamit, usually class, ang nakikita natin dyan or ang i-observe natin ay motility nung trophozoite. Pwede din naman nating makita class yung cyst sa NSS. Kaya lang, hindi natin properly ma-identify or makikita kung ilan yung nucleus. Okay? Pero makikita ninyo yung cyst. Hindi lang natin mabibilang properly yung mga nucleus dahil nga NSS lang yan. Unlike kapag kay iodine, yung iodine nagsaserve also as a stain. Nai-stain niya yung mga nucleus nung parasite. So, mas mabibilang mo kung ilan yung nucleus na meron. So, kapag NSS for trophozoite motility, yan yung important po niya para ma-observe yung movement. And yung iodine for the nucleus. Nuclear observation ng mga amoeba. Specifically, para mabilang natin kung ilan yung cyst. Kung Entamoeba histolytica ba siya or Entamoeba coli. Yung ibang lab, gumagamit din ng stain na methylene blue. Yan, para ma-stain yung mga parasite. So, yan po yung routine na ginagawa, DFS. Okay? Pwede din naman tayong mag-concentration technique to isolate the cyst. Cyst nga lang po ang ma-observe natin for the concentration technique. Dahil itong concentration technique gumagamit ng mga reagent or chemicals na kayang mapatay or ma-destroy yung trophozoite. And may mga procedure na may mechanical shaking o kaya centrifugation na kayang madurog or ma-destroy yung trophozoite. At ang kaya lang pong withstand yung ganong environment or pressure ay si cyst. So, for concentration technique, isolation of cyst. So, pag may nakitang mga cyst, bibilangin kung ilan yung nucleus or pwedeng maglagay ng stain para mabilang tama yung mga nucleus na meron. Yan. So, culture, pwede din, serological, ELISA, no, for detecting antigen antibody or PCR. Yan. Okay? So, yan po yung mga testing for the laboratory. Treatment is the metronidazole. Commonly, yan ang ginagamit po sa mga amoebiasis. And may mga program naman ang LGU or national government na I think, di ko sure kung every year nagkakaroon sila ng deworming, mass deworming. Binibigyan nila yung mga nasa toddler stage, mga I think 2 to 6 years old or basta grade sa school age, yung mga grade 1 to grade 3. Yan. Sila kasi yung commonly na bungkal para paglaruan. Kaya binibigyan sila ng gamot for prevention na lang din. Kahit wala pong
Signs and symptoms, walang amoebiasis, binibigyan sila para mapatay na yung parasite. Yan, metronidazole. Program po yan ng ating national government. Then, to prevent naman, class, no, yung amoebiasis or transmission ng Entamoeba histolytica cyst, of course, proper hygiene, proper hand washing, bago humawak ng pagkain, mag-prepare ng food, maghugas ng kamay, lalo na kung galing sa CR, galing sa labas, humawak ng kung anong mga bagay sa labas, at hawak ng food or magpe-prepare, maghugas ng kamay. Okay? Sanitary disposal of human feces, kaya dapat merong toilet kasi napapasa or sumasama nga yung cyst class sa stool, 'di ba? May mga asymptomatic, walang signs and symptoms, tapos mailalabas pa rin sa dumi po nung tao. Paano kung wala pong toilet? Dumumi yung isang bata sa labas. Kunwari nasa slum area sila. Dumumi yung bata sa labas. So, syempre, yung dumi na yon lalangawin. Yung langaw, pwedeng dumapo doon, tapos meron palang histolytica cyst yun, na possible na kumapit dun sa mga galamay or parte nung langaw. Kasi yung langaw naman, syempre hindi yan makukontento na dun lang dadapo, pupunta yan sa iba't iba pang mga surfaces. O kaya naman sa pagkain, na possible kung dumapo siya from the stool na infected or contaminated ng cyst, tapos pumunta siya sa pagkain, pwede niyang maiwan na yung cyst dun sa pagkain na yun. Tapos yun yung makakain ng ibang or susunod na host. O di, tutuloy na yung life cycle ni Entamoeba histolytica. Kaya dapat merong tamang palikuran. Okay? Para walang maging source ng pagmumulan ng cyst at yung dadapuan ng mga possible vectors na maita-transfer sa iba pang surfaces. Then, improve the access to clean and safe drinking water, good food preparation, avoid using night soil. Pag sinabing night soil, ang fertilizer ay from the animal or human feces. Ginagawang pataba yung mga dumi sa mga halaman. For example, merong kayong kabarangay na may mga tanim na pechay. Okay? Meron siyang tanim na pechay. Kaya pala sobrang lulusog ng pechay dahil ang fertilizer niya ay dumi. Dumi rin niya rin mismo. Hindi niya alam, carrier pala siya ng cyst, ng Entamoeba. So, yung pechay, for example, no? So, na mahalo na yung dumi dun sa soil. So, pag lumaki yung pechay class, no? Hindi naman mag-embed yung cyst dun sa pechay. Pero possible na kumapit siya dun sa part nung pechay kasi may contact yung vegetable sa soil. Tapos kung hindi pa tama yung preparation or paglinis nung vegetable or nung pechay at makakain yun, di matutuloy na yung life cycle ng Entamoeba histolytica. Okay? Kasi nga, nasa lupa lang siya, tapos nagtitipid sa tubig. Di nandun lang siya sa vegetable. So kapag kinain siya ng tao, may infect siya or naka-ingest na siya nung contaminated na vegetable na may cyst. Kaya class, ingat din kayo sa pagbibili ng mga gulay-gulay or yung mga fresh vegetables po. Uso yan, di ba? So, syempre, healthy living. Kasi hindi natin sigurado kung properly ba na prepare or nalinis yung mga vegetable. Kasi possible yun na makontaminate yun ng cyst. Ayan. Okay, so food handler, yun. Kaya din may mga medical yung mga nagwo-work or magwo-work sa mga fast food, sa restaurant. Kasi sila yung
mag-prepare ng food. So kung carrier sila, hindi sila pwedeng tanggapin muna dun sa, or hindi sila pwedeng tanggapin or maging food handler dahil possible nila kasing maipasa yung cyst. Okay? Kailangan muna ma-clear sila, maging negative muna sila sa Entamoeba histolytica bago sila tanggapin for the work as food handler. Ayan. Then, of course, health education and promotion. So, kung paano yung tamang food preparation, proper hand washing, yan, disposal ng mga waste and human products. Okay? Pa-like react nga po ako kung nakakasunod. Okay, sige. So that is the Entamoeba histolytica. So siya lang po ang pathogenic sa mga Entamoeba or amoeba family. Okay? So yung mga didiscuss na natin dito ay mga non-pathogenic na po or mga commensal amoeba. So ang Entamoeba coli, napasadaan na natin siya nung diniscuss yung histolytica. This amoeba closely resemble the Entamoeba histolytica, pero hindi sila pathogenic. So, ma-identify natin siya, class, sa signs and symptoms and sa under the microscope. Okay? So, ang Entamoeba coli po can be consist of 4 to 8 nuclei, and of course, wala silang red cells sa cytoplasm. Ang meron sila mga bacteria, mga other debris, and yeast. Kaya ang itsura niya under the microscope ay mas madumi, no, compare kay histolytica. Then another one is the Entamoeba dispar, Hartmanni, Paulecki, and Moszkowski. Actually, class, no, ang mga kamukha po ni Entamoeba histolytica ay si Entamoeba coli, dispar, Hartmanni, Paulecki, and Moszkowski. Sila yung magkakamuka. Okay? But syempre, ang difference nila, si histolytica lang ang pathogenic. The rest po, kapag nakita yan sa stool, ibig sabihin, may contamination. May contamination ng food or ng water. Kaya nakita siya sa stool. Nag-pass through sa stool nung pasyente or nung individual. So, madidistinguish lang natin sila or ma-identify specifically kung magte-test tayo ng PCR. So, itetest natin yung DNA or RNA, PCR, o kaya naman mga serological testing. Antibody antigen detection. Okay? So, yan. So, si dispar class ay morphologically similar to Entamoeba histolytica, but with different DNA and RNA. So, class, kamukha niya po si E. histolytica. So, meaning meron siyang RBC sa cytoplasm niya. Ang recommended na class ng WHO, no, kapag nagre-release ng result, ewan ko lang kung ginagawa na to sa mga laboratory, ang recommended, so, sinabi to nung nag-training kami sa parasitology, kapag nakakita ka ng mukhang histolytica sa microscope, ang release daw ng result dapat ay Entamoeba dispar / Entamoeba histolytica. Kasi magkamukha naman talaga ang cyst po, no, ng dispar tsaka histolytica. 4 na nucleus, then may RBC ingestion. Yung chromatid body minsan kasi hindi nakikita. Okay? Kaya dapat yan po ang pag-release ng result kasi may RBC. So, bahala na po si doktor kung magre-request pa siya ng further testing
para ma-differentiate kung E-dispar ba siya or E-histolytica. Okay? Sometimes kasi class, no, 'di ba, meron ngang asymptomatic na may histolytica, so walang diarrheal episode, pero baka mamaya E-histolytica pala yung meron siya. Wala lang diarrheal episode. Pero yun nga, kamukha niya kasi si E-dispar. So kung E-dispar lang ang meron ang nakuha niya, walang problema kasi non-pathogenic siya. Pero paano kung E-histolytica? Baka nung time na nagpa-test siya ay wala pa siyang nararamdaman or maganda pa yung immune system niya, pero baka mamaya later on, no, magkaroon na din siya ng signs and symptoms. So, yan dapat ang release po sa fecalysis ng pasyente. Kapag nakakita ng mukhang E-histolytica na. Ngayon na dapat ay E-dispar/E-histolytica. Then si doktor na bahala kung magpapatest pa siya to differentiate between these two. Pa-thumbs up nga po ako kung nakakasunod or na-gets po yung sa E-dispar and E-histolytica. Okay. Kaya pareha sila ng may RBC inclusion. Then si Hartmani, kamukha niya din si E-histolytica, mas maliit lang, pero walang RBC inclusion. Okay? So class, kaya dinidiscuss din to and ine-encourage na din yung mga laboratory to use the serological and PCR. Kasi nga, almost magkakamukha sila. Okay? And kailangan natin properly ma-identify kung ano talagang entamoeba yung meron dun sa specimen. Kasi baka mamaya, no, sa nung nagpa-test siya, ay healthy siya, mataas pa yung immune system, pero kung later on at napabayaan yon, possible kasi na maging, kumbaga, invasive na sa kanya kapag naging ano na siya, naging immunocompromised. So, kailangan pa rin siyang ma-detect kahit non-pathogenic siya. Okay? And sometimes, kapag nakita kasi yan sa stool, meaning may mga contamination. May contamination sa water or sa food na na-ingest nung pasyente. Okay? Lalong-lalo na dun sa water. Baka mamaya, may mga sira na palang pipes, kaya nagkalat yung mga iba pang entamoeba sa water. Ayan. So, properly, kailangan pa rin siya ma-identify kahit non-pathogenic. Okay, so entamoeba hartmani, considered as small race entamoeba histolytica. Okay. Then entamoeba paulecki, this is considered as zoonotic amoebiasis kasi usually sa mga pigs and monkeys po siya nagkakaroon ng invasive or pathogenic. Okay? So, same siya ng characteristic ni dispar class, no? Kailangan lang natin siya i-differentiate between using the isoenzyme or mga serological testing. Paulecki. Then, discuss ko muna si Moshkovsky. Moshkovsky, kamukha din niya class si Entamoeba histolytica and si Entamoeba dispar. But class non-pathogenic si Moshkovsky. Again, kung gusto natin siyang ma-identify kung ano yung specific entamoeba na meron dun sa stool, kailangan natin mag-PCR o kaya naman serological testing. Okay? So, yan ang magkakamuka. Entamoeba histolytica, dispar, Moshkovsky, tsaka si Hartmani. Okay? Sa Entamoeba histolytica lang ang pathogenic. So, yung mga binanggit ko na yun, class, may cyst and tropozoid stage. Okay? Then, ang nag-iisang lumen-dwelling class, under lumen-dwelling, pero hindi siya sa intestine nakikita, at walang cyst stage, ay si gingivalis, Entamoeba gingivalis. So, commonly class na isolate to sa mga individual na may gingivitis. Kapag in-scrape yung
teeth or yung certain part ng tooth, pwede rin daw sa tonsils kasi dun din siya kumakapit, no? And sa gums, may nakikitang mga Entamoeba gingivalis. Okay? So they can be transmitted through kissing, droplet spray, and sharing of utensil. So si E. gingivalis class, trophozoite stage lang siya. Then this is the only amoeba na may WBC sa cytoplasm. Okay? Ang RBC kay Dispar and Histolytica. Okay? E. coli, bacteria, debris, and yeast. Si gingivalis WBC ang inclusion niya. Okay? Tandaan po yan. Okay? Siya lang din ang walang cyst stage sa mga amoeba. Okay? Okay. So, Morskovsky. Yan. Then, last one for the kamukha din ng amoeba, no? So, smallest amoeba is the Endolimax neina. So, they contain 4 eccentric nucleus or nuclei. Ayan ang itsura niya under the microscope. Ayan, ganyan lang siya kaliit, no? Oh. Again, class, kailangan ng practice para ma-classify or properly ma-identify natin. Yan. Nung nag-training nga kami sa parasitology noon, ang dami rin naming nakitang mga parasite na akala namin ay mga vacuoles lang or debris. Yung pala ay parasite na. So, practice lang talaga din. And that is the Endolimax. Then the last pathogenic na amoeba, this is the iodine cyst. Kaya tinawag siyang iodine cyst kasi may high affinity siya sa iodine stain. Iodine cyst. So, yung large glycogen vacuole, no, nai-stain ng iodine. So, ito siya under the microscope using the iodine. Ayan, may large glycogen vacuole. Parang iba yung ko, no, pointer kapag sa Wait lang. Check ko yung laser. Ito po yung glycogen. So, orange-orange siya or yellowish-brown dahil sa iodine. So, ito yung glycogen. Oh. Yan ang distinguished characteristic niya. Malaki yung glycogen ng Iodamoeba buchli. Ioda meaning iodine-loving amoeba. Okay, that is the Entamoeba species. Okay? Meron po bang question doon? Before ako mag-proceed sa free living? Meron po bang clarification? Okay, so wala naman. Sige. Proceed na tayo sa mga free living pathogenic amoeba. So yung kanina class, no, review lang natin. Yung naunang mga amoeba, mga Entamoeba species, that is mga lumen dwelling. Sa intestine po nakikita. Except lang kay anong Entamoeba, yung hindi nakikita sa intestine. Pa-type nga po ko sa chat box. Sige, yung nag-raise ng hand, sino yon? Biglang binaba. Yun. Sige, may nagsagot na. So, si Entamoeba gingivalis lang po ang hindi talaga nakikita sa intestine. So, sa mouth siya, specifically sa gums and sa mga side ng tooth or ng ngipin. Then the rest sa intestine. Then siya lang din yung walang cyst stage, si Entamoeba gingivalis. So ito naman class, mga free-living pathogenic amoeba. So mga free-living pathogenic amoeba, they are thermotolerant,
microorganism or parasite. Thermotolerant, so kaya nilang i-sustain yung life nila kahit pa mataas yung temperature ng environment. Kahit pa umabot yan ng 40 to 45, sobrang init or sobrang lamig, kaya nilang i-sustain yun. Kasi protected din sila ng cell wall nila. Okay? So, we have two free-living pathogenic amoeba. No, yung mga Acanthamoeba, Acanthamoeba and Naegleria fowleri. So between Acanthamoeba and Naegleria, si Acanthamoeba po yung walang flagella. Okay? Si Naegleria ay merong flagella. Okay? Then class, no, pag sinabi nating mga free-living pathogenic amoeba, kaya nilang mabuhay sa mga salt water, mataas yung salt content or salinity. Hot spring, mataas ang temperature, kaya nga thermotolerant sila. Sa mga fresh water, brackish water, even nga class sa mga ventilation system, yung tubig na lumalabas dun sa aircon. So pag na-maintain yun sa tub, no, at na-contaminate yun ng free-living amoeba, kaya nilang mabuhay dun. Okay? Hanggang sa makahanap sila ng host nila, no, para maging active at mag-feed sila ng feed for their nutrients and survival. Okay, so we have the Acanthamoeba. So ako, palatandaan ko dito, makanto siya, spiky, even class itong cis niya ay makanto, oh. Makikita ninyo siya. Yan, mga free, yan ay mga Acanthamoeba. Then meron din siyang mga spiky na legs, mga acanthapods, for their moving. Okay? So wala siyang flagella, pero ang tawag siya sa pseudopods niya or yung locomotor apparatus ay acanthapods. Okay? So the Acanthamoeba species have a two life cycle. May trophozoite tsaka cis stage. So yung trophozoite natin, class, no, that is the active and infective stage. Yung cis naman ay dormant stage. No? Dormant, lalo na kapag nasa environment po sila. Ayan. Okay? So we have the cis stage and the trophozoite. Okay? The Acanthamoeba, specifically Acanthamoeba castellani, okay? Kaya niyang makapasok sa host through three ways. Pwedeng through the eyes, pwedeng inhalation, pwedeng sa open or broken skin. Okay? Either in the form of cis or in the form of trophozoite. Okay? Pero ang infective stage class ni Acanthamoeba ay trophozoite, ha? Pero pwede siyang makapasok po sa host niya through three ways. Pwedeng sa eyes, nasal or inhalation, or broken skin. Okay? Kapag sa mata class, no, sa eye, no, pwede niyang ma-infect yung cornea. Okay? So, chronic infection of the cornea, that is the amoebic keratitis. So, kung halimbawa yung mata ay nagkaroon ng yung Acanthamoeba nagkaroon ng direct contact sa cornea, tapos halimbawa nagkaroon ng konting trauma sa cornea, so nagkaroon ng opening or ulceration sa mata, makakapasok yung Acanthamoeba. Okay? Pwede rin naman yung contaminated water na may Acanthamoeba pumasok sa mata at nagstay at nagdevelop into a trophozoite. Pwede rin naman contaminated na contact lens. Contaminated contact lenses and contact lens solution. Ayan. So, sa eye. So, pwede mag-cause ng amoebic keratitis.
Furthermore, pwede rin siyang from the eye, no? Hindi siya makokontento doon. Pwede pa siyang maka-invade sa brain. Okay? So, yan. So, sa inhalation, through the nose, papunta sa brain, and broken skin, any part of the body, basta may opening at nakapasok yan, paakyat papunta sa brain. That's why, class, ang Acanthamoeba species po ay nagkakos ng chronic infection sa brain and meninges. Kapag chronic kasi sinabi, inaabot pa ng few days or few weeks to months bago magkaroon ng signs and symptoms or ng infection. Okay? Kailangan niya pa kasing maglakbay, no, class, bago siya makapunta dun sa brain. That is why chronic infection po. And usually immunocompromised ang may mga or nagkakaroon ng infection ng Acanthamoeba. Okay? Ang tawag po sa infection na caused by Acanthamoeba ay granulomatous amoebic encephalitis or granulomatous amoebic meningoencephalitis. Okay? Brain po. Okay? Brain po yung parang endpoint nitong mga Acanthamoeba. And usually sila ay mga immunocompromised. So, dahil nga mahina yung immune system, hindi kayang patayin ng mga macrophage, ng mga WBC, itong amoeba na to. At nagkakos siya ng encephalitis. Okay? So, since nasa brain siya, class, ang specimen natin ay cerebrospinal fluid. Okay? Spinal tap. Si doctor po ang gagawa nung spinal tap. Tapos, under the microscope, no, may nakikitang mga tropozoids sa CSF ha, tropozoids, tsaka mataas yung lymphocytes. Yan yung nakikita, mataas ng lymphocytes. WBC na lymphocytes. Pag naman, class, sa postmortem, sa autopsy, pina-brain check, no, kumuha ng brain sample, brain tissue, ang nakikita po ay either tropozoid or cyst. Okay? Sa CSF, tropozoid po. Yan yung sa brain. Kapag naman sa mata, amoebic keratitis. So, yan pong mga white po na yan ay mga pus, WBC, mga pus, mga macrophages with tropozoids ng Acanthamoeba. Okay? So, i-scrape yan, class. I-scrape yung mga white, yellowish na yan. Tapos, NSS, smear sa slide, tapos check under the microscope. So, makikita, no, yung mga cysts, o kaya naman ay tropozoid. Okay? So, cornea po. So, possible magkaroon ng amoebic keratitis kapag may contact po or nag-direct contact sa amoeba, no? At may trauma dun sa cornea. O kaya naman yung mga contact lens user na gumagamit ng hindi approved or sterile contact lens o kaya naman yung solution. Yung mga nakikita sa Quiapo, yung masyadong mura na contact lens or solution, pagdudahan nyo po yun. Baka mamaya water lang pala yun or tap water. Tinransfer lang sa bottle na pang contact lens. Okay? So, yun po. So, para maiwasan po itong amoebic keratitis, okay, frequent disinfection ng contact lens kung gumagamit ng contact lens. Okay? And of course, gumamit ng approved and sterile na contact lens solution. Yan. And kung magsiswimming, tanggalin po yung contact lens. Kasi yung contact lens, 'di ba, para siyang solid na cover dun sa mata ng cornea. So, pag nag-swimming ka,
possible pa rin naman na magkaroon siya ng mga hindi build up ano ba term doon? Possible pa rin may maiwan na water from the swimming pool dun sa contact lens. Okay? Kung hindi mo pa siya agad tinanggal pagka-swimming ninyo, okay? So may chance na ma-contaminate, no, yung contact lens. Dahil nga may mga kumbaga may water pa rin ng swimming pool, baka mamaya yung swimming pool po ay merong acanthamoeba. Okay? Kahit nga hindi acanthamoeba, any microorganism pwede po mag-cause ng irritation sa eye. Kaya dapat, kung magsiswimming, tanggalin po yung contact lens. Ayan. Okay, so that is the acanthamoeba. So usually, ang target po nila na host ay mga immunocompromised. Okay? Then next naman si Naegleria fowleri. So si Naegleria fowleri, sila yung may mga flagella, tapos they are the brain or considered as brain-eating amoeba. So they considered as true pathogen kasi kahit healthy individual, pwedeng niyang targetin and mag-cause ng fatal primary amoebic encephalitis. So the primary amoebic encephalitis is acute infection po acute infection of the brain and meninges. Pag sinabing acute, mabilisan po ang pag-disseminate ng infection or paglabas ng mga signs and symptoms. Days lang. Tumagal man to, 1 linggo lang. And minsan, namamatay na yung pasyente bago pa malaman na dahil kay Naegleria fowleri yung encephalitis or yung pamamaga ng utak. Okay? Kaya siya acute. Mabilis po yung pagkalat ng infection. Okay? 95% po kapag ito ang nakuha, Naegleria fowleri, 95% ang mortality. So most of the patient na meron nito ay namamatay bago pa mabigyan ng gamot. Kasi mas mabilis sila, may flagella sila, mas mabilis silang pumunta sa brain. And since they are trophozoids, diba, ang trophozoid, that is the active and feeding stage, they eat the tissues, no? Kaya nagkakaroon ng mga ulceration and pamamaga, inflammation. So, yan po yung itsura daw under the sa post-mortem na. Yan. So, bago pa mabigyan ng gamot, no, at ma-identify na dahil kay Naegleria yun, namamatay na yung pasyente. Kasi brain na nga yung target niya. Then, si Naegleria fowleri din, no, isa po sa signs and symptoms po nitong primary amoebic meningoencephalitis, yung Kernig sign, na kapag binaluktot yung muscle, yung leg muscle, hindi na kayang i-straighten pa. No, naninigas na yung mga hamstring. Okay? So that is known as the Kernig sign sa primary amoebic encephalitis. Okay, so si Naegleria fowleri, meron siyang 3-stage, may cyst, may amoeboid trophozoite, and merong trophozoite na may flagella. Trophozoite na amoeba, pseudopods pa lang. Trophozoite na may flagella. So, kumbaga, ito yung second stage ng trophozoite. Then, yung cyst. So, class, yung life cycle nila, depende kung nasaan siyang environment. Okay? Siyempre, kung nasa labas siya ng host, usually, nasa cyst stage po siya for protection. Yan. Okay, so si Naegleria fowleri, merong amoeba form and flagellated and cyst. So, pwede pong yung cyst ang makapasok sa host,
pwede rin namang trophozoite. Okay? So, through inhalation po ang mode of transmission po nitong Naegleria fowleri. From the nasal cavity, nasal mucosa, papakyat po siya sa brain through the olfactory nerves. Ayan. Then, dun na siya kakos ng infection. Okay? Then, sa CNS. Kaya, ang kailangan nating specimen dito ay CSF. Spinal tap po, si Dr. gagawa, then CSF. So, ang makikita sa CSF ay yung trophozoites. Okay? Then, prevention for these two free-living pathogenic amoeba, of course, frequent cleaning. Lalo na kung may mga swimming pool po kayo, frequent changing of water. Baka mamaya, may mga contamination. For example, meron din nag-swimming doon, may nakapagdala nung amoeba, no? Tapos nag-swimming doon at hindi napapalitan yung water, kaya nga nilang mabuhay, no, ng matagal sa tubig at walang hose. So, kung halimbawa meron siyang mahanap na hose, magiging target, may infect niya yun. So, frequent cleaning of water. Chlorination, mag-add ng chlorine. Salination, taasan yung salinity, yung saltiness, no? Para din mapatay yung mga microorganism. Okay? But nga, class, since ang mga free-living pathogenic amoeba ay thermotolerant, kaya nilang mabuhay kahit may chlorine or mataas pa yung salt water yung salt level nung water, bodies of water. Kaya kailangan lang i-maintain yung cleanliness ng bodies of water o kaya naman kung magsi-swimming, no, magsuot ng protection, magsuot ng gear, tanggalin yung contact lens para wala silang maging way makapasok po. Kung may mga sugat, wag mo nang mag-swimming, no? Kasi pag open wound, may mga microorganism, kagaya niyan, parasite, na pwedeng makapasok. Yun yung portal of entry nila. Ayan. Okay, so, ayan po. So, ang treatment for the mga free-living pathogenic amoeba ay amphotericin B. Amphotericin B. Amphotericin B. Ayan. So, kung may mga suspected na free-living pathogenic amoebiasis na yung doktor, pwede na nilang ibigay ito habang hinihintay yung result nung laboratory. Tapos, tsaka na lang nila lalagyan ng additional antibiotic or medicine kapag na-identify na nila specifically kung anong amoeba po yung nakuha ng pasyente. So, si doctor na po yung bahala dyan. Pero, sa research, amphotericin B po ang gamit. Okay. Then, last for this topic po, no, yung ating Ciliophora, nag-iisang ciliates na nagkakos ng infection sa human is si Balantidium coli. So, yung diarrhea episode or ang tawag po dun sa diarrhea caused by Balantidium coli is Balantidiasis or Balantidial dysentery. So, they are the largest protozoan and the only ciliate that can cause human infection. Okay? So, they are primarily associated with pigs. So, ang definitive host po, class, ng Balantidium coli ay pigs talaga. Nagiging accidental host na lang po ang human dahil meron tayong contact sa kanila. So, lalo na yung mga nag-handle ng pigs or nag-aalaga. Yan. So, pwede silang maging accidental host kung yung inaalagaan nilang pig ay may infection ng Balantidium coli.
So, ayan, no, malaki siyang malaki siyang parasite or protozoan dahil meron din siyang mouth for eating. Okay? So, that is the tropozoid stage. May cytostome. Then, ito yung distinguishing feature na is may macronucleus. Yan. Cis macronucleus, active and feeding stage, tropozoid, may cytostome, may mouth, and meron siyang macronucleus. Ayan, under the microscope. Okay, so pathogenic determinants, meron siyang enzyme na hyaluronidase that can cause ulceration. So, pwede rin siyang mag-cause ng disturbances or tissue ulceration sa intestine. Okay? Ang itsura din niya ay flask-shaped ulcer. Ano yung isang amoeba po na nagkakos ng flask-shaped ulcer? Sino pong amoeba yon? Yung nagkakos din ng flask-shaped ulcer? Pa-type nga po ako sa chat box. Sino pong amoeba? E. coli ba? Ayan, E. histolytica. So, siya lang kasi yung pathogenic. Okay? So, E. histolytica. And class sa quiz, kailangan complete po yung mga scientific name, ha? Dito lang sa discussion, pwede shortcut. Pero sa exam or quiz, kailangan po complete yung name po. Ayan. Okay, so, Entamoeba histolytica. Magkaiba lang sila ng mga enzyme na nagkakos ng ulceration kasi kay Balantidium coli dahil kay hyaluronidase. Kay Entamoeba histolytica, yung galactine, cysteine proteinase, tsaka amoebospore. Yan. Okay, so lab diagnosis, fecalysis stool. Okay, observe for the or check for the cyst or the tropozoid. Okay. Then, ano pa, biopsy, culture, pwede rin yan. So, class, meron tayong balantidiasis na fulminant or full balantidial dysentery. Pag sinabing fulminant balantidiasis, meaning merong signs and symptoms. May diarrheal, yan. May diarrheal infection. Meron din namang asymptomatic or carrier. Kaya kailangan po, no, matest yung stool pa din. Kasi kahit mga walang diarrheal episode, pwedeng sila yung maging carrier nung Balantidium coli. And just in case na mag-handle sila ng food, no, o kaya naman, nag-aalaga sila ng mga pigs, pwede nilang mai-transfer yung cyst nang hindi nila nalalaman na meron para silang Balantidium coli kasi asymptomatic sila. Okay? Kaya kailangan pa rin i-test. And kapag nakita sa stool, i-treat po. So, ang treatment of choice for the Balantidium coli or balantidiasis is the tetracycline. Okay? So, yan. Infective stage ay cyst. So, class, kapag nakita to sa individual na may Balantidium coli, with or without signs and symptoms, kailangan sila i-treat. Kailangan bigyan ng drug. Tapos naman, kung halimbawang sila ay nag-aalaga din ng mga baboy, ng mga pigs, no? Kailangan i-test po yung mga pigs para ma-treat din po sila. So ito, papasok naman dyan yung mga veterinarian natin. Kasi kailangan i-treat po yung mga baboy na yun.
para hindi na mapagpatuloy yung life cycle ng Balantidium coli. Okay? So, ayan. So, accidental host po ang human sa Balantidium coli. So, zoonotic po siya. Okay? So, dahil originally, infection po siya ng pig. Okay? So, that's the discussion for the amoeba. Meron po bang question, clarification sa ating amoeba? Intestinal and extra-intestinal amoeba. Basadahan ko lang yung introduction. Konti lang to, okay? Kasi more of definition of terms na lang. Okay, so the parasitology is the branch of science that deals with the microorganism or organism that organism infect their host, no? In exchange for their nutrients and life. So kaya nagiging parasite sila kasi lahat ng nutrients na kailangan nila, no, ay na-deplete sa host nila or dun sa organism na kasama nila sa environment. Okay, so yan. So usually ang dinidiscuss dito sa parasitology, yung mga parasites na nagkakos ng infection sa human. So we also study their life cycle para alam natin kung saan natin pwedeng i-destroy or putulin yung life cycle ng organism at hindi na siya makapag-infect pa. Okay, so we have divisions of parasitology. We have protozoology or protozoans. At yan yung di-discuss natin ngayong prelim. Mga single cellular organism. Helminthology, mga worms. And medical entomology or mga insects and arthropods. So, meron tayong mga overview ng mga arthropods na to or insect dahil some of these insects or arthropods are important sa life cycle ng parasite. Okay? Kaya, kumbaga, kailangan nila yung insekto na yun para mabuo yung parasite na yun. Kasi kung wala yun, hindi magpapatuloy yung life cycle ng parasite. Parang sa mga plasmodium, yung nagkakos ng malaria. Kung wala yung lamok, no, hindi magpapatuloy yung plasmodium na species. Okay? Pero kung nandyan yung lamok, okay, hayahay sila magparami nung malaria. Yan. Then, host-parasite relationship, mutualism, both of the organism benefits, walang nag-harm. Sa commensalism, may nakukuhang nutrients po, no? Yung isang organism, pero hindi naman harmful dun sa isang organism or hindi naman nade-deplete yung nutrients or RBC niya or red cells. Unlike sa parasite, okay, nagko-cause ng harm dun sa other organism para lang mabuhay siya. So parang yung mga garapata, pag dumami na yan dun sa isang aso, no, at hindi na siya na-manage, pwedeng maging parasitism na yung relationship nila kasi kinukuha nila yung red cells and nutrients. So yung aso
ay nade-deplete yung nutrients or nababawasan yung red cells that can cause anemia po dun sa aso. And eventually, pag napabayaan, pwedeng ikamatay po. Then, ectoparasites, mga parasites live outside the host, ecto, outside. Endo, mga sa loob, inside the host. Usually, yung mga amoeba, worms, yan, mga endoparasites yan. Okay, so facultative class, no? They can live outside or inside the host. So, kaya niyang mabuhay ng may host or wala. Okay? Pwede siyang maging free-living parasite or pwede rin siyang may host. So, usually, kapag sa host, nakakuha siya ng nutrients. Pero kung wala siya sa host, kaya niyang i-sustain yung life niya. Obligate, kailangan niya po ng host, of course, for their life cycle o kaya naman for their nutrients. Accidental or incidental parasite, hindi yun yung natural host nila. For example, yung Balantidium coli, nagiging accidental parasite ang Balantidium coli in terms sa human. Kasi ang natural host niya ay si pigs. So, nagiging accidental parasite, si Balantidium coli, and accidental host po, yung mga tao. Occasional or periodic, during feeding time lang, kailangan niya nung host. Okay. Saprophytes, mga dead or decaying matter. Erratic, kung hindi yun yung natural organ. For example, yung Entamoeba histolytica, sa intestine siya, pero pag nakita siya sa sa liver or sa brain, erratic na po yung tawag doon. Dumadaan lang sa intestine ng host without infection. Coprophilic sa stool, they can multiply outside the body, specifically sa stool. Hematozoic, red blood cells, hema, red cells, cyto, cell or tissue, coelozoic sa mga body cavities, enterozoic intestine. Yan, mga terms na lang po yan. Okay, autoinfection, the individual becomes his own direct source of infection. Infected individual becomes his own direct source of infection. For example, class, no? Yung bata ay may Enterobius vermicularis. Enterobius. Hindi niya pa alam na meron siyang Enterobius. Kasi hindi naman niya nakikita na may, or hindi nakikita sa kanila na may lumalabas na uod. Okay. So, ang Enterobius kasi, ang gawa niyan para mag-multiply, no? Nangingitlog yung worm outside the body of the host. And usually, gabi siya nangyayari hanggang mga bandang madaling araw. Yan. So, yung batang merong Enterobius, halimbawa, tulog na siya ng bandang 9 o'clock. Tapos, bandang mga 12 midnight to 1 a.m., nakaramdam siya ng pangati sa puwet. So, nangangati yung puwet niya. Kasi, yun yung sign na nangingitlog po yung Enterobius worm. Okay? So, yung Enterobius na worm, kumbaga, may sumisilip lang na parte nung bulate niya dun sa puwet niya. Sa puwet nung bata. Oh, yun yung kaya nangangati din, no? Makati rin kasi yung Enterobius eggs. Tapos, yun nga, lumabas ng kaunti yung worm sa puwet nung bata. Tapos, pag lumabas na yung part ng worm, mangingitlog na siya. So, yung mga itlog na yon ay nasa paligid nung anus, no, nung puwet nung bata. So, may mga itlog na yon.
nangangati yung bata, makate. So, hindi niya napigilan na nangamot siya. Siyempre, tulog yun eh. Parang, ang reflex pag may makate, kakamutin. So, nangamot siya ng puwet niya. Tapos, sa sobrang kate, talagang pinasok niya yung mga daliri niya dun sa short niya or sa pajama niya. So, kamot siya. Okay, kamot. Tapos, yung mga itlog, mapupunta yun dito, class, sa dulo nung kuko nung bata. Ayan, edi nandito na yung yung itlog sa kuko. Hindi yun kita, class, microscopically lang natin nakikita yung mga itlog. Okay? So, hindi alam ng bata na meron na pala siyang enterobius or meron na siyang parasite. So, ayan, nandito na yung mga itlog sa kamay niya, sa daliri niya. So, syempre, umaga na, nagising na siya, nagugutom na siya, and hindi niya nakaugalian na maghugas ng kamay. And hindi naman din niya alam na nangamot siya nung gabi or nangati yung puwet niya at nangamot siya. So, may nakita na siyang pagkain, pandesal, kawa siya, dumakot ng pandesal, kain. So, yung itlog, no, possible, yung mga itlog sa dulo ng kuko niya, sumama dun sa kinakain niya. So, magkakaroon ng ingestion nung mga eggs ng Enterobius. Kaya tinawag siyang auto-infection, galing sa kanya mismo yung infection. Galing sa kanya yung eggs, nalunok niya ulit. Okay? Yan yung auto-infection. Galing sa kanya yung source ng infection. So, papasok ulit yung mga itlog ng Enterobius. Tapos magde-develop yun into their adult form at magiging worm. That is auto-infection. Nakuha po ba yun, class? Pa-like react nga po ako. Yan, ha? Kaya dapat talaga lagi pong maghugas ng kamay. Before and after, gumamit ng CR or kung ano man yung mga hinawakan yung mga surfaces. Then, superinfection or hyperinfection. Halimbawa, class, may amoebiasis na yung individual. So, may entamoeba histolytica na siya. Okay? Kaso, hindi niya ginagamot, no? Baka isip niya, simpleng pagdudumi lang or LBM. Kaya naman niya, kumbaga. Hindi naman din araw-araw yung LBM, for example. Tapos, class, nakakain ulit siya ng contaminated na food na may entamoeba histolytica. So, possible yung food na yon ay mas maraming cysts ng entamoeba. So, kakainin niya. So, mas madadagdagan siya ng entamoeba histolytica sa katawan. That is superinfection or hyperinfection. Same species po pag superinfection or hyperinfection. Okay? So, ayan. Pwede rin dyan yung Enterobius vermicularis, class. Meron ng Enterobius yung bata, pero nakuha niya sa ibang source yung another Enterobius. Kasi pag auto-infection, galing sa kanya mismo, pero yung superinfection or hyperinfection, sa ibang way niya nakuha or sa ibang source nakuha yung Enterobius. Kaya mas dumami yung Enterobius niya sa katawan. Pag co-infection, different parasite. Ang mga co-infection natin or usually magkakasama dyan, Enterobius, Ascaris, tsaka mga hookworms. Kasi yung tatlong yan ay nasa mga soil. And ang mga bata ay mahilig maglaro ng mga lupa-lupa. Minsan nakikita yung tatlong yan under one specimen. Magkasama yung Ascaris, magkasama yung Enterobius. Ayan, dalawa yon, co-infection yon. O kaya naman, meron pang hookworm. So, co-infection din yan. Basta magkaibang parasite. Okay, contaminated soil and water.
Food containing infective stage of the parasite. Ayan. Undercooked or raw na mga fish, crab or snail. Ayan. Arthropods, yan, mga lamok, mosquito sa mga malaria, tsaka filaria. Flies, mga langaw, or cockroach, or rats. So, sila yung pwedeng magdala ng mga cysts, no? Na kapag nadaanan nila yung, halimbawa, yung food, no? Na-contaminate nila, no? Pwedeng magkaroon ng infection. Another person, beddings and clothings. Ayan, yung Enterobius, for example, Enterobius vermicularis, yung hinigaan niya, yung hinigaan ng batang may Enterobius. Dahil nangamot siya, pwedeng yung iba sumama sa kuko niya, pwedeng iba nalaglag sa kama. Tapos, kung may higa doon. Yan. And oneself, auto-infection. Type of vectors, kapag biological, kailangan niya sa life cycle. Pag mechanical, solely for transporting lang ng parasite. Pag biological, example po nun ay yung Plasmodium species. Kailangan niya ng lamok ng mosquito para makumpleto yung life cycle niya at maka-infect siya ng tao. Pag mechanical, nagsiserve as lang yung vehicle para ma-transport kunwari yung cyst o kaya naman yung trophozoite. Nadadala lang niya. Hindi niya kailangan yung vector na yon sa life cycle niya. Okay, so mga mode of transmission, soil, skin. Yan. Congenital transmission, pwedeng mother to baby, kagaya ng mga toxoplasma, pwedeng mag-cross ng placenta. Transmammary, pwede rin through breast milk. Sexual intercourse, direct contact, kagaya ng mga Trichomonas vaginalis. Ayan. Portal of exit. Ayan. So usually class, kung ano yung portal of exit, kung paano siya lumabas, yun din yung nagiging way niya kung paano siya makapasok or makaka-infect sa another host. Ayan. So some of the definition of this incidents, new cases, prevalence, new and old cases. Okay. Sporadic, occasional, or irregular yung appearance ng disease. Endemic, constant, or steady yung level, pagkakaroon. Bawa yung malaria sa Palawan, that is endemic, constant po. Okay? Epidemic, there's a sudden increase or outbreak. Halimbawa yung leptospirosis, hindi naman yan laging meron sa atin, pero kapag galing sa or pag tag-ulan, tumataas ang case niyan or nagkakaroon ng outbreak, as well as yung dengue. Yan. Pag biglang nagkakaroon ng outbreak, pag biglang taas sa normal record po or mga cases. Pandemic worldwide. So, mga signs and symptoms, pwedeng sa skin, pwedeng makita sa tissues, no? Histopath, yan. Pwede ring may mga allergic reaction. May mga certain parasite po nagkakos ng allergic reaction. And factors that determine the intensity of parasitic infection. So, topography or yung location po, class. Kung ang location nung, halimbawa sa mga slum area, usually, matataas ang mga diarrheal infection dyan. Kasi nga, hindi tama yung walang proper toilet, no? Hindi malinis yung kapaligiran, maraming mga basura, or baka nagkalat yung basura at maraming mga langaw doon, maraming insekto, maraming cockroach at mouse na possible na mag-transmit ng mga parasite.
Okay? Same with the social condition. Sa age class, no, ang mga usual age po, no, ng mga diarrheal infection is yung mga mas bata, no? Dahil sila yung mahilig maglaro sa labas, magpaa. Hindi nakasanayan or 'pag walang nagbabantay, 'pag naglaro sa labas at nakaisip bumili or kumain, hindi maghuhugas ng kamay, 'yan. Sewage disposal kung walang toilet dun sa community, walang proper toilet or sewage disposal, 'yan. So, siyempre magkakalat yung mga, stool na possible yun yung panggalingan ng mga cysts. Then water supply. So, kapag na-contaminate yung mga water supply, puwedeng maipasa, mahawa yung iba. Okay, treatment, of course, anti-parasitic medication. Then kapag may diarrhea episode, fluid, replacement of water and mga electrolytes. So, class sa mga bata, nakakamatay ang dehydration, ha? Kaya dapat kapag lalo na sa mga bata, 'pag may pagtatae or more than 3 times ng dumudumi at biglang parang wala ng lakas or nanghihina, ipa-check up na po 'yan, ipa-doktor. Sa malalaki nga 'di ba, tayo 'no, kapag sunod-sunod yung dumi or LBM episode, nanghihina na, paano pa sa bata, 'no? And ang brain natin ay composed of 80 to 90% ng water. So kapag nag-dehydrate, possible din na maapektuhan yung brain. Kaya dapat ipa-check agad kapag more than 3 times ng dumudumi. Lalo na kung watery pa. Deworming, so kasama naman to sa national program. Even though walang diagnosis, walang fecalysis, binibigyan po ang mga bata for deworming. Okay? Para lang mapatay kung meron mang mga asymptomatic na individual or mga bata. Okay? Sa selective, usually ito yung mga na-diagnose or mga nag-positive sa stool, sila yung bibigyan ng gamot, anti-parasitic drug. Pero kung halimbawa sa community, sa barangay, tumataas na yung cases ng diarrhea, no? At nakita nila yung mga 3 to 5 years old, yung usual na may mga diarrheal episode, no? Binibigyan na nila ng deworming kahit pa wala pong signs and symptoms. Basta yung age na yon ay pasok, bibigyan nila ng gamot para hindi na magkaroon pa or dumating sa stage na may diarrhea episode pa. Okay? Yan, mga terms. Morbidity control, information, education, communication, di ba sa CPH nyo? Kayo ba, CPH nyo ba ako? Diba sa CPH, may program tayo, yung seminar, mga pamphlets, commercial, kasama yan sa mga information, education, communication materials. So more on, ang target natin dito ay for prevention. Huwag na magkaroon pa ng signs or symptoms or infection. So we encourage the community to clean the environment, to proper hand washing. Okay? Proper hand washing before you handle the food, before you prepare food, after you use the toilet, no? Basta galing sa labas at mag-handle ng food or kung ano man yung hinawakan, maghugas ng kamay. Yan. Hindi lang naman parasite yung may iwasan sa proper hand washing, pati other microorganism. Yan. Then, environmental management, kasama rin to sa community. So, maglinis po ng kapaligiran.
Okay? Tanggalin po natin yung pwedeng maging habitat or source ng mga vectors na possible na makapag-transmit or maging vehicle ng mga parasite. Halimbawa, yung lamok, no? Tanggalin natin yung mga stagnant water para walang maging way or wala na yung mga vectors na maita-transmit yung dengue o kaya naman yung Plasmodium. Okay? So, matatanggal lang natin yung mga vectors na yon kung malinis yung environment natin. So, bukod sa mga mosquito, matatanggal din yung mga rodents or mouse, tsaka mga flies. So, yung mga yan kasi ay hindi lang parasite yung kaya nilang mai-transfer, kundi other microorganism, no, na pwedeng mag-cause ng infection. So, ayan, environmental management. Then, ayan, safe disposal of human excreta and animal excreta. Wag siyang gamitin as fertilizer. Okay, so kaya kailangan din meron tayong toilet, palikuran. Kasi pag may toilet, meron niyang naka-reading imbakan nung mga excreta. Hindi siya hahalo dun sa environment o kaya naman sa water source. Yan. Provision of safe drinking water. So kung halimbawang kagaya ngayon maulan, no, may mga pagbabaha, kung yung water ninyo po ay direct kinukuha sa gripo, pwede siyang pakuluan, i-boil po. Okay? Normally naman kasi dahil chlorinated yan, safe to drink po yan. Bakit? Nagiging unsafe lang siya kasi yung pagdadaanan niya, yung mga pipes, pwedeng luma na, o kaya naman, pag may mga nasirang tubo, pwedeng makontaminate. Kaya, kailangan i-filter or pakuluan po bago gamitin. Ayan. Okay? So, yun lang for the introduction. Sige. May clarification po ba or question for these topics? So, next meeting na lang din class yung ano natin, yung assignment ninyo for the handbook, yung student agreement form. So, sana may pasok na next week. Okay? Then, kapag may pasok or face-to-face tayo, ang quiz natin ay pen and paper po. So, dala po or magdala po kayo ng blue ball pen for the quiz. Blue pen po, blue ang gagamitin ninyong color or ball pen sa quiz natin kapag pen and paper. So, ang coverage po nyo, introduction and amoeba, it can be a combination ng multiple choice and identification. So, kapag identification at ang sagot po ay mga parasite, complete po. Complete scientific name. And proper writing ng scientific name. Okay? So, next meeting, quiz muna tayo before yung discussion. Hindi po, face-to-face ko po pinapapasa yung sa handbook, yung agreement form. Kaya wala pong submission dun sa Canvas. Okay? And class, kung halimbawa lang every time po na mawawalan ng klase or face-to-face class, tapos ang instruction po or announcement ni Olfo ay sync to online class, yan na po yung link na gagamitin, ha? Not unless na lang kung nag-announce ako na wala tayong online class. Pero kapag walang announcement at nasa announcement ni Olfo na sync to online,
yan po yung link na gagamitin. So, mag-log in po kayo sa oras ng klase natin. Okay? Nakuha po yun. So, kapag online class, yan po yung link sa Google Meet. Either naka-italicize, pero kung hindi siya italicize, may underline kasi scientific name po. Yun po ang proper writing ng mga scientific names. Okay? Sige. Okay, so if you don't have any more concern, class, so reminder lang, quiz tayo next meeting and discussion for the flagellates. Okay, so I hope you learned a lot from this discussion and see you next week. Thank you and keep safe po.